Gusto mo bang siguradong sulit ang SSS contributions mo at makuha mo lahat ng benefits mo sa husto? Titingnan natin kung paano ito, legal at alinsunod sa bagong batas. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Sa video natin ngayon ay tatalakayin natin ang pinakabagong SSS Contribution Framework at kung paano mo pwedeng mapalaki ang benepisyo mo ng tama at legal. Sa bisa ng Social Security Act of 2018, pinalawak at inamyendahan ang contribution scheme ng SSS. Mula Enero 2025, ang mandatory contribution rate ay 15% ng monthly salary credit o MSC. Hati dito ang employer, 10%, at ang share ng empleyado, 5%. Ang minimum monthly salary contribution ay 5,000 hanggang ang maximum MSC ay 35,000 pesos. Ibig sabihin, ang pinakamababa mong maidi-declare na income ay 5,000 at ang pinakamalaki naman ay 35,000. Pero kapag ang sahod mo o declared income para sa mga self-employed, voluntary member, o kaya naman ay OFWs, ay higit sa MSC cap o mahigit na 35,000 pesos, ang bahagi sa ibabaw ng cap ay maaaring i-credit sa Mandatory Provident Fund o kaya naman ay sa Pension Booster Program ng SSS kapag may relevant coverage. Bakit mahalaga ang MSC at contribution rate sa benepisyo? Lahat ng benepisyo ng SSS, retirement, disability, death, sickness, maternity at iba pa ay nakabase sa MSC o monthly salary credit at sa bilang ng contributions paid. Mas mataas ang MSC, mas mataas ang benefit computation. Lalo na para sa self-employed, voluntary members, OFW at kasambahay. May option kang pumili ng MSC na allowed within the range para mas mataas ang iyong benefits. Ano-ano ang mga legal at practical tips na maaari kong ibahagi sa inyo? Una, kung self-employed ka, voluntary members at OFW ka, mag-declare ng higher MSC. Piliin ang MSC na pinakamataas na allowable bracket, which is 35,000 pesos kung kaya ng income mo. Ang resulta, higher base for pension, disability, death benefits, o kaya naman ay sa retirement payout. Pangalawa, dapat consistent ang iyong payment. I-avoid na magka-gaps sa iyong SSS contribution. Siguraduhin regular ang monthly contributions para maiwasan ang mababang average contribution. Pangatlo, kung may regular employment ka at kumikita ng lampas sa MSC caps, ang excess ay mapapupunta sa pension booster. Ito ay dadagdag na retirement at benefit asset. Pang-apat, magkaroon ng combined work income plus freelance o kaya naman ay side hustle para sa self-employed, voluntary members at OFW. Kung may sariling negosyo o freelance income, sa tabi ng main job, i-declare ito sa SSS para makapili ng mas mataas na monthly salary credit o MSC. At panglima, kailangang i-review ang iyong salary credit statements o remittances. Dapat ay regular na i-check sa My SSS portal kung tama ang nakarehistrong MSC at contributions. Kung mali o kulang ang iyong deklarasyon, mababang benefit ito sa iyong future. Kung gusto mo ng legal guidance para sa SSS, paano iplano ang contributions mo para sulit ang benefits, subscribe ka na sa aking channel. Ang ating channel nagbibigay ng legal guidance para sa iyong social security at kinabukasan. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.